Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Tinatayang nasa 100,000 katao na ang naitalang multiple voter registrants ng COMELEC na umano'y mapapatawan ng election offenses. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, ang pagpaparehistro ng higit sa isang beses upang maging flying voter ay tinuturing na isang election offense. Posibleng kumaharap sa parusang 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang mga ito, pagkatanggal ng karapatang makaboto at diskwalifikasyon na humawak ng pampublikong tungkulin. Buhat ng lumalalang epekto ng El Nino sa bansa, ipinag-utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na magtipid ng tubig. Ang buong detalye tunghayan kay Princess Castro. Ipinag-utos ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa lahat ng military camp commanders na magtipid ng tubig buhat ng epekto ng El Nino phenomenon. Ang pagtitipid ay minumungkahing gawin habang pinaiigting ng gobyerno ang mga aksyon nito upang mabawasan at pamahalaan ang mga epekto ng El Nino na inaasahang magpapatuloy hanggang Mayo ngayong taon. Ayon pa kay Teodoro, ang mga commander ng lahat ng kampo ng militar sa buong bansa ay dapat manguna sa aksyong ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa rito, sinabi rin ng kalihim sa ikalawang pagpupulong ng Task Force El Nino na ginanap noong Lunes sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo na dapat na suportahan at isabuhay araw-araw ng lahat ng mamamayan ang patakaran sa pagtitipid ng tubig. Kaugnay nito ay nais din niyang pagtuunan ng pansin ang pagsasaayo sa mga pasilidad tulad ng mga tumutulo na tubo upang maiwasan ang karagdagang pag-aaksaya ng tubig. Samantala, nilagdaan noong 19 ng Enero ngayong taon ang Executive Order No. 53 na nag-uutos sa task force na bumuo ng isang komprehensibong disaster preparedness at rehabilitation plan para sa El Nino at La Nina upang magbigay ng systematic, holistic at results-driven interventions na layong matulungan ang publiko na makayanan at mabawasan ang kanilang mga mapanirang epekto. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gobyerno ng Estados Unidos dahil sa ipinadalang emergency assistance nito para sa mga nasalanta ng kalamidad sa Mindanao. Ito ay naganap sa isang courtesy call kasama si U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson sa Malacanang kahapon. Ayon kay Ambassador Carlson, bukas at handa umano ang U.S. na makipagtulungan kung kailangan ng Pilipinas ng tulong. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, PhilHealth sasagutin na ang kalahati ng gasto sa hospitalization ng mga miyembro. Supply ng tubig, kuryente at pagkain tinitiyak na sapat sa gitna ng banta ng El Nino. Senator Amy Marcos pinabulaanan ng paglitaw ng AKAP sa usaping People's Initiative. 100,000 multiple registrants kakaharap sa election offenses. DILG Secretary Benhur Abalos binalaan ng mga extortion gang ukol sa pambibiktima ng mga truck at drivers. SMB wagi sa Season 48 ng PBA Commissioner's Cup, CJ Perez itinanghal na MVP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita.
Binigyang parangal ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX dahil sa patuloy na pagpapaigting ng seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa terminal. Ito'y pinangunahan ni PITX Head Corporate Affairs and Government Relations Jason Salvador at SAICT Communication Head Potit Morales. Sa pagpupugay ay inabot ang Certificate of Completion para sa Basic Incident Command System Training. Muling nagbigay babala ang MMDA hinggil sa panibagong peking impormasyon na mula sa hindi kilala at hindi mapagkakatiwala ang source online kung saan ang post ay tungkol naman ngayon sa No Contact Apprehension policy ng ahensya. Ang kaganapang ito ay babalita ni Princess Castro. Alinsunod sa post at mensaheng kumakalat sa social media ukol sa pagpapatupad muli ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, kinumpirma ito ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na peke at hindi nanggaling sa ahensya. Ayon sa MMDA, nananatiling suspendido ang operasyon ng NCAP mula pa noong 2022, bunsod na rin ang pagpapalabas ng Temporary Restraining Order ng Supreme Court. Kaya't paalala ng ahensya, huwag basta-bastang maniwala sa mga natatanggap na mensahe o post online at mabuting alamin ng pinanggalingan ng impormasyon o iberipika mula sa mga lehitimong sources. Matatandaan noong kamakailan lamang ay isang Facebook account din ang naiulat na nagpo-post ng pekeng impormasyon tungkol sa ahensya. Kaugnay nito ay mayroon ding mga naitalang pekeng impormasyon mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na gumagamit ng kanilang mga logo, pangalan at nagpapanggap na personnel upang makapanloko online. Dahil dito, mariin pa rin ipinapaalala ng MMDA kasama ng iba pang mga ahensya na patuloy na mag-ingat sa mga transaksyon online, lalo na ang pagtitiwala sa mga impormasyong inilalabas dito. Mangyari lamang na tumutok sa mga official social media sites ng ahensya kung saan karaniwan sa mga ito ay may markang verified o check sa tabi ng pangalan ng social media account. Maaari ring tumawag sa MMDA Hotline 136 o magpadala ng mensahe sa MMDA official accounts kung nais iberipika ang impormasyon. Princess Castro, nag-ulat para sa One Media Network. Itinanghal na kampyon ang San Miguel Beermen matapos ang kanilang naging laban sa Magnolia Chicken Templados Hotshots sa Game 6 ng Season 48 PBA's Commissioner's Cup kahapon, ika-14 ng Pebrero. Sa mainit na laban ng dalawa, nagtapos ang kompetisyon sa score na 104-102 kung saan nakamit ni CJ Perez ang titulong Most Valuable Player matapos makapagtala ng 28 points at 2 assists. Nakakapagdagdag rin sa kartada sina Junmar Fajardo na may 19 points, 12 rebounds at 2 steals at Benny Boatwright Jr. na nakapagtala naman ng 19 points, 13 rebounds, 8 assists, 3 steals at 2 blocks. Samantala, sa kampo ng Magnolia, ang nagpaula ng puntos sa kartada ng koponan ay sina Polly at Tyler Bay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. PhilHealth sasagutin na ang kalahati ng gasto sa hospitalization ng mga miyembro. Supply ng tubig, kuryente at pagkain tinitiyak na sapat sa gitna ng banta ng El Nino. Senator Amy Marcos, pinabulaanan ng paglitaw ng AKAP sa usaping People's Initiative. 100,000 multiple registrants kakaharap sa election offenses. DILG Secretary Benhur Abalos, binalaan ng mga extortion gang ukol sa pambibiktima ng mga truck at drivers. SMB, wagi sa Season 48 ng PBA Commissioner's Cup, CJ Perez itinanghal na MVP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Supply ng tubig, kuryente at pagkain. Ito ang tiniyak ng Administrasyong Marcos na sapat ang mga ito sa kabila ng nananaig na El Nino sa bansa. Samantala mula sa dating 50 ay nasa 41 na lamang ang mga lugar na kasalukuyang naaapektuhan ng matinding tagtuyot ayon sa Pag-asa. Ang mga rehiyon ng Kanlurang Visayas at Zamboanga Peninsula ang itinuturing na malubhang apektado nito, kung saan nasa 150 milyong pisong halaga na ng pinsalas agrikultura ang naitala. Mababawasan na ang bigat sa gastos sa hospitalization ng mga Pilipino. Ito'y matapos pumayag na sagutin ng PhilHealth ang kalahati ng gastos dito. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Pinag-aaralan na ng PhilHealth na sagutin ang kalahati ng gastos ng mga miyembro nito pagdating sa hospitalization. Ito ay matapos ang hiling ni House Speaker Martin Romualdez sa isang hearing on Committee on Health nitong kamakailan. Pumayag naman rito ang opisyal ng PhilHealth, kaya naman pag-aaralan umano ng ahensya ang mga guidelines ng programang ito at kailan ito masisimulan. Ayon kay PhilHealth CEO Emmanuel Ledesma Jr., suportado ng ahensya ang hiling ni Romualdez upang magbenepisyo ang mga miyembro nito. Hiling ni Romualdez, sana ay maisakatuparan ito sa lalong madaling panahon dahil matagal na itong hiling ng mga mamamayan. Ito umano ay dahil napipilitang kumuha ng private wards ang mga Pilipino dahil sa palaging puno ang mga pampublikong ospital. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala siyang planong kasuhan si dating Davao Police Officer Arturo Las Cañas matapos akusahan ang bise na nasa likod umano ng Davao Death Squad. Sa halip, kung totoo man umano ang paratang ni Las Cañas, hinamon ni VP Sara na ang dating pulis na umano ang magsampa ng kaso. Matatandaang itinanggi ni VP Sara ang aligasyon at sinabing paninira lamang ito upang maisama siya kung matutuloy man ang investigasyon ng International Criminal Court sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. PhilHealth sasagutin na ang kalahati ng gasto sa hospitalization ng mga miyembro. Supply ng tubig, kuryente at pagkain tinitiyak na sapat sa gitna ng banta ng El Nino. Senator Amy Marcos pinabulaanan ng paglitaw ng AKAP sa usaping People's Initiative. 100,000 multiple registrants kakaharap sa election offenses. DILG Secretary Benhur Abalos binalaan ng mga extortion gang ukol sa pambibiktima ng mga truck at drivers. SMB wagi sa Season 48 ng PBA Commissioner's Cup, CJ Perez itinanghal na MVP. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.